IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel para umpisahan ng panayam sa ating mga bisita. Maraming salamat, Robert. At ngayon po ay may kasama tayo mula sa Alyansa ng Media at Showbiz, ang kanilang first nominee na si Rolly Lakay Gonzalo. At mula naman po sa Pwersa ng Bayaning Atleta Party List, si Congressman Mark Aaron Sambar. At bukod po dyan, bisitahin natin ngayon si Ambassador Roy Señeres ng OFW Family Party List. Welcome po sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Okay, una-una, tanongin natin, ano po ang inyong party list at mga advokasya ninyo kung sakasakaling mapasok po kayo sa Kongreso? Lakay. Well, thank you, Cathy, at magandang araw po sa inyo lahat. Una-una siguro, congratulations muna sa NBN, no? Parang homecoming sa akin ito dahil dati akong utusan dito. Balita ko, magaganda ng mga pangyayari because tuloy-tuloy ng buhos ng suporta daw ng gobyerno sa NBN. Channel 4. By the way, hindi na NBN, ano? PTV na po. PTV. Okay. Thank you. Salamat sa pagkakataon na kami maimbitahan dito ng dalawa kong magiging kasama mula sa party list. Ang aming pong party list ay Alyansa ng Media at Showbiz. Media, meaning broadcast media, kagaya dito, print media, television, cyber media, yun yung pinakabago. At of course, showbiz, ito yung industriya na nag-aatid ng aliw sa ating pong mga kababayan. Ang AMS ay nabuo because marami rin kami mga basic concerns sa media at sa showbiz. Kung paano natin ang kalagayan ng ating mga kapatid sa hanapbuhay. Kasi pare-parehas tayo yung may pangangailangan sa halimbawa sa edukasyon, scholarship ng ating mga anak, medical benefits, insurance coverage, yung mahusay na environment sa trabaho, mahusay na pasweldo, no? At marami pang basic concerns, programa ng pabahay, halimbawa, na kinakailangan ding alagaan natin. Meron tayong mga malalaking mga pangalan sa media at sa showbiz, pero ilan lang yung mga yan. Halimbawa sa NBN, isa lang ang Cathy dito, di ba? Pero sa likod ng Cathy, ang dami-dami mga maliliit na mga trabahador. Sa showbiz, ganun din. Ilan lang yung mga superstars, pero mas marami yung mga maliliit na kinakailangang tugunan natin yung kanilang mga concerns. Mamaya, Lakay, pag-uusapan pa natin yung ilan sa inyong mga plano para sa ating mga kasamahan sa media at pati na rin sa show business. Si Congressman Sambar naman po, ano po ang PBA? Ito na po kung sakasakali ang ikalawang termino nyo. Ang mahahalal. Tama po yan. Actually, first and foremost, maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin ngayong araw na ito. Magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga viewers. Una-una, ang PBA or Pwersa ng Bayaning Atleta Party List, kami po ay running for re-election. Kami lang po ang kauna-unang sports party list na naipasok sa Kongreso in the 15th Congress. At chairman po namin na si Congressman Manny Pacquiao is one of our biggest supporters and endorsers. Kaya po, we believe na kailangan po nating talagang tulungan pa rin yung sector natin, which is the athletes. Marami po tayong mga atleta dito sa ating bansa. Maraming tulong ang kailangan nila. Kaya we have this 4-point platform that we believe in. One is sports, health, thirdly, it's education, and finally, livelihood. Ito po ang kailangan ng ating mga, hindi lang po ng ating mga athletes, kundi lahat ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Gusto nating nila na kailangan ng itong 4 na platform para sa magandang society dito sa ating bansa. That's why we're pushing for this re-election through those 4 platforms. Alright. Kayo naman po, Ambassador, ay mula sa OFW Family Party List. Ano po ang pinagkaiba ng OFW Family Party List sa iba pang mga OFW Party List din po na kasalukuyang accredited din po ng COMELEC? Sa palagay ko po, walang pagkakaiba dahil kami lahat ay nag-a-aspire na mag-represent ng OFWs at pamilya sa Kongreso.
So, hanggat maaari, kung pwede, kami lahat mahalal. Kasi kailangan talaga ng mga representante ang 10 million OFWs natin ngayon, overseas, at yung pamilya nila rito sa Pilipinas na umaabot na ng mga 50 million. So, wala kaming pagkakaiba, pare-pareho kami na gusto maglingkod sa sektor OFW and family. Lakay, pag-usapan natin yung current state of media dito sa ating bansa. Alam natin na tayo ang isa sa mga bansa na freest in the world when it comes to media rights. Pero gayon pa man, marami ding violence na nangyayari sa ating makakasamahan sa trabaho at media killings. Kung sakasakaling mahalal, ano ang plano nyo para dito? Well, pinag-usapan yung media killings, yung ating patuan na massacre, going 3 years and 3 months na, kung di ako nagkakamali. Kalahati doon, hindi pa nahuhuli yung mga suspects. No? Ilan pa lang yung mga na-arraign. So, ganun kabagal yung estado ng takbo ng kaso. Pagpasok ng ating administrasyon sa ngayon, hindi ako nagkakamali, 15 o 16 na yata yung mga napapatay na mga kapatid natin sa buhay. Gusto natin strengthen yung sistema kung paano natin mabibigyan ng proteksyon ng ating mga kapatid sa buhay. Mga 5 years ago, meron na kami itinatag na Task Force 211 with the Philippine National Police at saka ang Department of Justice. But unfortunately, medyo natutulog yung task force na yan. Kaya kami sa National Press Club, because hanggang ngayon ay official ako ng National Press Club, meron kami panawagan kay Pangulong Noynoy na kung maaari, magtayo ng isang special task force na specifically ang tututukan ito mga media killings at saka mga media violence. Yan din ay siguro i-strengthen natin pag luluobin ng Panginoon na tayo makaakyat sa Kongreso. Yung magkaroon tayo ng special task force nga na tututok sa media killings at saka mga media violence. Kasi lalo na sa probinsya, kasi kami din ambassador dito, saka si Mark. Ewan ko kung si Mark ay probinsyano. Sa probinsya, napakadaling patayin ng media ron Kasi madalas na yung media ron nagtatricycle lang O kaya naglalakad lang. Walang bodyguard, di ba? In fact, yung mga radio stations na doon, wala mga di ba? Yan lalo na yung mga correspondents sa mga dyaryo, di ba? Mga nag-jeep, di ba? So, pagka nakapeta sa Kongreso, kasama yan sa mga titingnan natin kung paano i-uplift din yung kabuhayan ng ating mga kapatid sa media. Kasi buti si Cathy, malaki-laki ang sweldo sa Channel 4. Ay, hindi po. Ang dami-dami mga kapatid natin na mayayabang na sa ating papawid. Pero pagdating ng hapon naghahagilat kung paano ba yung pambili ng bigas at saka ulam. No? So, kasama yan sa mga titingnan natin pag naupo tayo sa Kongreso at saka alam niyo yung pag-aangat ng antas ng kabuhayan ng ating mga kapatid sa media at saka sa showbiz, Cathy. Ano yan? Isa rin yan sa sistema kung paano maalis yung corruption sa media. Kasi may mga maliliit na mga kapatid natin sa buhay na wala talaga, napipilitan maging alipin ng mga politiko. Alright. Diba? Yung mga kalabit-pengen na sinasabi nila. Sa PDO naman po, nabanggit ko kanina, ikalawang termino nyo na kung sakasakali. Ano po yung mga naging accomplishments ninyo nitong 15th Congress? At why is there a need para maghalal po ng isang kinatawan na magre-representa sa sports sector kung gayon meron namang Philippine Sports Commission and other committees na tumututok po sa mga atleta? Well, that's a good question, first and foremost. Alam niyo po, sa ating bansa, marami po tayong mga atleta, but among them, siyempre, kilala po natin yung mga superstars natin, kagaya po sila Manny Pacquiao, Efren Bata Reyes, and also our PBA superstars. Pero hindi po natin nakikita. Sa likod nila, marami po, ilang thousands po ng mga grassroots na mga bata or mga amateur athletes or even professional athletes na naghihirap, hindi naman po sila umaabot sa level na stardom ng ibang mga athletes natin na professional or amateur. Kaya, ito po yung tinutulungan po ng PBA party list. Yung mga yung nakakalimutan at saka yung hindi napapansin. On top of that, we have athletes with disabilities and also our retired athletes. Marami po tayong mga retired athletes na nagkakasakit. They have a lot of medical problems. They have a lot of livelihood problems. Dahil pag-retire nila from their sport, hindi na sila natutulungan. Hindi rin sila nabibigyan ng tamang training for continuous
employment in the future. So, ang nangyayari is, a lot of these athletes na mag-training sila for 10, 20 years bilang para maging professional or amateur athlete of one certain sport, hindi na nila alam paano gawin ng iba pang klaseng trabaho. So, binibigay po namin sa mga livelihood programs para matulungan po sila to train new skills para magkaroon sila ng bagong trabaho. On top of that, we try to give them medical and medical benefits and scholarships for their children para matulungan rin ang pamilya nila. So far, PBA Party List has given almost 4,000 scholarships nationwide. And on top of that, we've conducted many medical missions, many livelihood programs nationwide para makatulong hindi lang po para sa mga pamilya ng mga atleta natin, pero para sa ibang pang mga pamilya na gusto rin ipasok ang kanilang mga anak into sports. So, that's so far, in terms of our programs, yan po yung accomplishments ng PBA Party List. On top of that, legislatively, we have bills na we passed in the lower house, sa Kongreso po. Hinihintay naman po namin ang counterpart sa Senate. These bills include our amateur athletes, incentives or amendments to the incentives of our amateur athletes, retirement benefits and death benefits and medical benefits for professional athletes, and then the strengthening of the Palarong Pambansa. Alright. Kay Ambassador Señeres naman po, alam po natin na malaki ang kontribusyon ng ating mga OFW sa ating ekonomiya. Ngunit ano po ba sa tingin niyo mga malalaking problema na kinakaharap ng OFW sector at bakit kinakailangan na mag-elect po tayo ng kinatawan ng mga OFW sa Kongreso kung gayon meron naman pong mga ahensya na nangangalaga sa kapakanan nila katulad ng DFA at OWA? DFA, OWA, Embahada, notwithstanding the fact na meron nga tayong mga agencies na para sa kanilang welfare at protection, ay hindi pa rin sapat kasi napakalaki po ng bilang ng ating overseas Filipino workers. 10 million na sila eh. Biro nyo, kung i-compare natin yung population ng Singapore, which is only 3 million, to the total number of OFWs, napakalaki na ng mga OFW sector at saka pamilya. So, dahil hindi sapat yung infrastruktura para sa kanilang proteksyon at welfare, ito po ang plano, intensyon ng OFW Family Party List na maimulat sa pamalaan, sa gobyerno at saka sa mga kapwa nating legislatures kapag tayo pinalad na manalo, na kulang na kulang. What they have there right now, to use a metaphor, is a bangka, when what they need is a boat, barko, hindi bangkang kailangan nila. Tama yung sinabi nyo kanina, Cathy. Notwithstanding the fact na napakalaki ng kontribusyon ng ating mga OFW sa ating ekonomiya, to the tune of about $20 billion a year na remittances. On the other hand, kulang na kulang ang ating mga embahada, because I was there for 15 years. I was a Filipino diplomat for 15 years. Sila, mga hardworking lahat yan. Kung hardworking ka nga, kung dapat isakay ay isang barkong may mga problema, meron ka, kano lamang o bangka, kaya. So, that's the reason why we are running for Congress to represent the OFW and family sector. Hindi lamang OFW, kundi pati pamilya nila rito. Alam nyo, kapag umaalis yung nanay o tatay ng tahanan, wala ng haligi ng tahanan yung pamamahay ng OFW. So, pati rito, ang pamilyang naiiwanan ay meron tayong mga palukalang batas para sa kanilang proteksyon. Ang tanong po na ito ay para sa inyong lahat. Alam po natin na unfortunately, kadalasan nagagamit po ang mga party list groups ng mga political dynasties na parang ginagawang sideline yan, yung mga third generation, yung mga bimpo na tinatawag nila, yung mga anak ng trapo. Do you have relatives or na nakapwesto po o tumatakbo, at ano po ang stand ninyo sa issue ng political dynasty? Who would want to answer this? Sasagutin ko na yan dahil meron akong anak na tumatakbo for senator, si Christian. Kaya matanong sa akin, amba, hindi ba dynasty yan? Hindi po, dahil itong
provision sa Constitution about dynasty. Binasa ko po yan, pati yung deliberation, yung minutes of the deliberation of the 1986-1987 Constitutional Commission. Sinasabi dyan na mga dynasty ay ginagawa nilang parang property na, yung public office, para ng inheritance na pinapamana sa anak o pinapalipat sa asawa o sa pinsan. Kami naman ni Christian, who is running for senator, wala kaming inheritance. I am not bequeathing to him anything. Wala akong pinapamana sa kanya and vice versa. So, hindi po mag-a-apply sa amin yung prohibition against political dynasty. At should one day merong magpo-propose ng law against political dynasty, I will support it. Alright. Kayo po, wala? Ako, wala akong kamag-anak. Ang nag-aaral lang naman na ako, yung nanay ko is 84 years old. No? Sabi ko sa kanya nung nauwi ako nung nakaraan Nay, kasi sabi niya kasi, Nak, siguro ako nang susunod na mamamatay kasi buo yung pinuntahan namin. Di, Nay, kaya ako punta pa ako sa kongreso. Ayaw nga pala, magkukongressman ka muna bago ako mamatay. Pero wala akong kamag-anak po na tumatakbo. Ngayon, sa issue ng political dynasty, yung National Press Club na sumusuporta dun sa laban sa political dynasty. Ako naman, napaniwala ko naman kung siguro pwede nating ilimit yung mga tatakbo. Pero nakasabi, at may tuturing na political dynasty. Ako, I will go with the Congressman Amba, Roy Señeres. Pwede siguro magagaling lang sa isang pamilya. Kasi hindi na naman lahat ng mga magagaling monopoli ng isang pamilya. Ako, paniniwala ko at susuporta ko. Kung dalawa Señeres, okay na. Huwag na sa mga dagdagan. So may quota para sa'yo dapat? Sabi na dalawa. Dalawa na ba? Okay. Pero kailangan hindi pinapamana. Ako, magiging congressman ako. Kapag mag-expire na yung term ko, dapat hindi na pinapamana yan. Kung meron mang bibigyan ng iyong klaseng posisyon, iba na, hindi na pamilya. Okay, aalamin pa po natin ang tugon ng ating mga bisita tungkol sa issue na kaugnay sa kanilang mga sektor sa pagbabalik po yan ng paghahanda para sa hatol ng bayan. Isa sa mga plataforma ng AMS Party List na makapagpasa ng mga batas na makakatulong upang maproteksyonan ang kalayaan ng mga mamamahayag. Layunin din nilang buhayin ang naghihingalong industriya ng pelikula at pataasin ang kalidad ng dalawang sektor upang mas mapaunlad ang kanilang karunungan sa sining. Hangad ng AMS Party List na mabigyan ng katarungan ng bawat miyembro ng mga napapatay na tao ng media at mga artista at mabigyan sila ng disenteng pabahay, hospitalisasyon at scholarship. Sa inyo ng media ng bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. At narito naman ang ilang katanungan mula sa publiko. Ang una ay mula kay Keith ng Laguna for PBA Party List. Gaano karami na po ang mga atletang natulungan nyo? May priority ba kayo na larong sinusuportahan? Ang sunod na tanong naman ay mula kay Kathleen ng Samar for AMS Party List. Paano po may iwasan o masusog po ang media men na tumatanggap ng lagay? At ang huling tanong naman ay mula kay Ignacio ng Bicol for OFW Family Club Party List. Maraming illegal recruiters na papahamak ang mga nabibiktima. Anong plano nyo rito? Facebook page namin sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan natin muli si Cathy San Gabriel at ang ating mga panauhin para sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Cathy? Maraming salamat muli, Robert, at kasama pa rin natin sina Congressman Mark Aaron Sambar ng Pwersa ng Bayaning Atleta or PBA Party List, Congressman Rolly Lacay Gonzalo ng Alyansa ng Media at Showbiz Party List at Ambassador Roy Señeres ng OFW Family Party List. Okay, sagutin po natin yung mga tanong mula sa ating Facebook and Twitter page. Lakay, ano daw gagawin mo kung sakasakaling maging kongresista dun sa mga kabaro natin na tumatanggap ng lagay? Okay. Alam mo, minsan na-attend ako sa isang, sasagutin ko sa pamagitan ng isang kwento. Na-attend ako sa isang press conference. May mga foreign media, foreign correspondents. Nung tanghalian na, ayaw kumain ng foreign media. Sabi ko, don't you want to eat? Sabi ko na gano'n. Sabi sa akin I have money for my lunch.
Okay, so right. Diba? Diba, siyempre, nakasakay sa magandang sasakyan. Ganda crew cab. Nakatira sa hotel, di ba? Malungkot ba na dahil sa kahirapan, although hindi ko sasabihin dito na dahil sa kahirapan maraming mga media na nagiging corrupt, no? Pero dahil sa estado ng buhay, no? Maraming natutukso. Kung halimbawa kagaya niyan, kung well taken care of ka, kagaya ng foreign correspondent, may sariling hotel, may sariling sasakyan, may driver, may pambili na lunch, hindi na talaga tatanggap yun. Kaya hindi mo po pwede idikta kung ano kanya isusulat kasi hindi mo ko mapakain eh. Diba? Samantalang yung local media na talagang naghirap, yun yung talagang matutukso. Kaya ngayon, pag kayong maakyat tayo sa Kongreso, kaya ganun sinabi ko kanina, gagawa tayo ng mga programa, mga proyekto, para maiangat ang estado ng ating mga kapatid. Para mawala na yung mga tinatawag mo na nagpapagamit kung sino, nagpapalagay kung sino, at meron ka tayong termino dyan, yung pengi, kalabit pengi. Diba? Or yung tinatawag natin na ACDC, yung attack and collect, yung destroy and collect. Diba? Pagka naakyat tayo sa Kongreso, at least meron tayong lehitimong pagkukunan ng pondo. Para gawa tayo ng mga livelihood programs, para kagaya ng binagit ni Marta nila, para meron tayong mga lehitimong pagkukunan ng ikabubuhay. No? Buti kung, halimbawa dito sa Channel 4, meron kang security of tenure dito. Diba? Meron tayong kasabihan sa broadcast na your broadcast today will be your last broadcast. And it even happens to the best. It happens even to the best. You're as good as your last newscast. You're as good as your last newscast. So, paano kung bigla ka nawalan ng trabaho? Diba? So, gagawin tayo ng mga programa, mga proyekto na tutugon sa mga yan para maiangat naman natin yung dignidad ng ating mga media. At alam mo, isa sa mga binabala ko pa yung mga sinasabi nila mga maliliit na mga trabahador na mga medya-medyahan o kaya yung mga house show. Alam mo, kung pwede natin i-harness yung mga yan na mapahusay yung kanilang mga talents, mga skills, para maramdaman nila na lihitimo sila mga media. Hindi lang yung mga nagpapakita rin ang lalaki ng mga ID para makakarapula. No? Para maramdaman nila yung dignidad na profesyon na kanilang ginagalawan. Sa PBO naman po, during your term, yung mga natulungan nyo daw po bang mga atleta, ano ang klaseng tulong na ginawa ninyo? Well, like I mentioned earlier, marami na pong tulong mga bigay ng PBA. Let's start with the scholarships that we've been giving out nationwide. We've given out almost 4,000 scholarships to deserving families and students na either student athletes or gusto ng pamilya nila na maging involved sa sports ang kanilang mga anak. We've given priority to those athletes. On top of that, yung mga medical missions and livelihood programs po ng PBA Party List, which has been felt all over the Philippines, from all the way up from Quirino, North Luzon, all the way down south to Jensan or to even Davao and the Zamboanga Peninsula. We've talagang marami po kaming mga programs na talagang binibigay sa tao para matulungan sila in terms of their health, in terms of their education, their livelihood, para lang talagang mapasok rin ng kababayan natin into sports. On top of that, one of the biggest projects that we've undertaken is a new sports center over in Antipolo, Rizal. We've partnered with Congressman Robbie Puno there para mabigyan ng magandang sports center ang mga taga-Antipolo. At in my personal belief rin kasi po, Rizal is one of the closer areas here to NCR that has good facilities for training our future athletes. Kaya doon po stimulate ang first sports center po namin. Hopefully, we can build more sports center in our second term if we get re-elected in the Visayas areas and in the Mindanao areas. Si Ambassador naman po, yung balak nyo daw po dito sa mga laging mga salot na illegal recruiters na nambibiktima ng ating mga kababayang OFW. Actually, Kathy, isa sa mga palukala ko yan, no, na strengthen natin ang mga ahensya ng Department of Labor, especially sa regional offices. Kasi ang daming mga human traffickers, illegal recruiters, at kung pinapaubaya lang natin yan sa mga police authorities, mukhang hindi nila expertise yan na nanghuhuli ng mga illegal recruiter. Dapat expertise yan ng Department of Labor. Kaya lang, wala silang
personnel, sufficient personnel, at saka power. Dapat may kaunting police power. Arrest on the spot illegal recruiters. Kung nakakayanan ng isang ordinary citizen na mag-effect ng citizen's arrest, dapat yung mga Department of Labor officers and employees ay bigyan ng ganyang klaseng karapatan para hindi naglipana yung mga illegal recruiters at saka human traffickers. Ito naman pong tanong ay para sa PBA. Ano po ang inyong masasabi sa 2-year residency rule na ini-implement sa UAAP at yung issue daw po tungkol sa game fixing? Laging merong issue yan, game fixing. Actually, magandang tanong rin po yun. One of the biggest issues right now that's happening is yung 2-year residency rule that's being investigated by Senator Pia Cayetano regarding sa UAAP and how they're preventing student athletes from playing if they move to another school. Kailangan hindi sila pwedeng maglaro for 2 years para acclimatization daw. Now for me, hindi rin naman po tama ang ginagawa ng UAAP in that sense. I believe ang sentiments ni Cayetano are correct kasi paano naman po natin sabihin sa mga atleta na or even sa pamilya ng mga atleta na to na bawal sila maglaro. Ito yung pinakamahal nilang sport. They've put in so much of their time, their blood, their sweat, their tears into the sport. Tapos sasabihin niya sa kanila, hindi kasi kung gusto mong pumunta sa isang school na sa tingin mong makakatulong sa'yo sa future mo, hindi naman school na kung saan ka galing, bawal ka na maglaro. So I think talagang there is no right for the UAAP to impose this. If it's the 1-year rule that they had before, at least I think that's more tolerable to some student athletes kasi 2 years is a long time, especially for the peak of this, the peak playing careers of these student athletes. Tatanggalan mo ng 2 years, it's a big, detriment to their talent formation and how they develop their talents. Tsaka baka maging overage na time. Exactly, and then a few of them baka magkaroon pa ng problema in terms of their age and competing in certain tournaments or certain events that are required of them. Kaya kailangan talaga ng gawin ng UAAP dito is to fix the recruiting system. Alam naman po ng maraming tao, ang UAAP nag-recruit ng maraming magagaling na players. Dapat ang UAAP, they have to really see how they recruit the students from different schools. Alright. And they have to be really strict. Yung second part ng tanong, yung game fixing daw po. Nangyayari ba talaga to? Well, game fixing, sabihin na lang po natin, in other parts of the world, nangyayari. What's to say that the Philippines is immune to that? So, ang masasabi ko lang po, hindi ko po sinasabi na talagang may concrete proof ako ng game fixing sa ating mga sports organizations, pero we have to have assurances from the associations themselves na meron silang systems in place para ma-prevent ang game fixing. Marami tayong alam na, syempre, certain games, there's a lot of money being passed around or being betted on these games. Paano nila napoprotektahan na parang hindi nabibili ang mga referees o hindi nabibili ang mga players? Okay. Sa UMS naman, nilagdaan na po ni Pangulong Aquino kamakailan itong local absentee voting for media men. Ano po yung masasabi ninyo tungkol dito? Nako, hallelujah, amen, praise the Lord. Thank you, Mr. President, kasi itong batas na ito, long overdue talaga. In fact, nabibiro ako kuminsan, tinatanong ako kuminsan. Bakit magkatatalo kayo noong 2010? Wala pang absentee voting for media nun eh. Nagtatrabaho lahat. Oo, nagtatrabaho lahat. Alam natin lahat yan na yung deployment ng coverage sa araw na yun is before 7 o'clock, nandun ka na sa voting procedure, di ba? And kakalas ka lang doon sa assignment mo, early counting. Magko-cover ka pa ng early counting sa'yo after 8 o'clock or 9 o'clock siguro, diba? Saka ka pa nakakalas. So, ang dami mga media na hindi nakakaboto. Dahil din sa showbiz, ang dami mga hindi nakakaboto. So, salamat po, Mr. President. At for the record, gusto lang namin banggitin na noong 2009, ang ating pong party list, ang Alyansa ng Media at Showbiz Party List, ang una po nag-file ng petition sa COMELEC for absentee voting. At ito finalot ni Atty. Romy Macalinta, diba? Ang sinuportahan din natin. At inaayos din sa Kongreso at sa Senado. And then finally, pinirmahan ng Pangulong Noynoy Aquino. So, we expect to get more votes by May 13 kasi mas maraming mga taga-Channel 4 na buboto.
Para naman po sa OFW, ano po sa tingin nyo yung pinakamalaking problema ng mga OFW? Kating platform of government ng OFW Family Party List ay 13. 13-point platform of Yung government. pinakamahalaga po. Lahat yan ay lahat yan ay importante sa partido namin, but I would like to cite just some of them. For instance, itong bayad sa remittance fee, maraming nagsasabantalang mga remittance companies. Merong iba na nagcha-charge ng $1 lang per remittance. Merong iba naman na nagcha-charge ng $7 per remittance. Kung pwede naman pala $1 lang, bakit yung iba $7? So ang aming proposal, there ought to be a law which should regulate the amount of remittance fees. Pangalawa, itong tinatawag ng Republika natin na Army of OFWs, 10 million na yan. They are fighting the war against poverty in the home front in the Philippines in several war zones overseas. And yet, just like any other army, may mga casualties of war, di ba? Pag may namatay dyan, on the job, o nagkaroon ng malubhang karamdaman, asan ang gobyerno? Siya pang may takda na ito ang mga new heroes of the republic. And yet, kapag napipinsala, namamatay, walang papel ang gobyerno. Therefore, ang proposal ng party list namin ay bago pa umalis yung isang OFW na nade-deploy, dapat imiyembro na yan sa SSS. Army mo yan. Kung hindi dahil dyan sa OFW na yan, malamang ang Republika ng Pilipinas na madalas binabansagan ng ibang bansa na the sick man of Asia, kung hindi dahil sa remittances ng mga OFWs to the tune of about $20 billion a year. Money is the lifeblood of the economy. Kaya ganyan kalaki ang lifeblood transfusion na binibigay sa atin ng ating mga bagong bayani ng bansa. And yet, kapag may napipinsala dyan, namamatay dyan sa army natin of new heroes of the republic, where's the government? Therefore, they have to be enrolled as members of the SSS, the PhilHealth, and the Pag-ibig, with the government paying for 50% at least of the premium pay. Kasi kung ang pababayarin natin yan, ay mga employers, hindi natin kayang i-enforce yan kasi hindi naman under our jurisdiction ng mga foreign employers. At kung ang magbabayad yan ng solo ay mga OFWs, ay malaking kalpasan sa kanilang monthly salary. So the government should come in. Magpapatuloy pa po ang ating talakayan sa pagbabalik po yan ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Mula Abril hanggang Setyembre 2011, ang bilang ng OFW ay umaabot ng 2.2 million, samantalang 2 million naman noong 2010. Malaki na tutulong ng OFWs, lalong-lalong na sa pag-remit ng pera sa Pilipinas. Umabot ng kulang-kulang $2 bilyong ang personal remittances mula sa OFWs nitong Enero 2013, kung saan tumaas ng mahigit 8% kumpara noong nakaraang taon. Radyo ng Bayan 738 kHz. Kasama pa rin po natin sina Lakay, si Congressman Sambar at si Ambassador Señeres. Tanong ko po para sa inyong lahat yung inyong legislative agenda. Very quickly lang po, Lakay. Well, nireview ko na lahat ng mga panukalang batas na nasa committee ni Congressman Benevaldone, Committee on Public Information. At dalawa sa nakikita ko rin na maganda, i-refile ko yung Magna Carta for Journalism, yung mga sinasabi kong mga concerns for media at saka showbiz, nandun na lahat. At siyempre, isusulong ko rin, gusto ko makalusot yung ating Freedom of Information Bill. Kasi naniniwala ako na kung yun ay lulusot, lalong gaganda ang itatakbo ng ating administrasyon. Tutuwid ng gusto ang ating administrasyon. Kaya sa mga nanonood po sa atin, hindi ko mo kayo wala sa media at hindi ko mo wala kayo sa showbiz, wala na kayo karapat na bumoto sa amin. Kami po yung sumbuhan, ang showbiz, ang inyo po mga tigapag-aliw, ngayon pinakalaalagaan din namin ang mga sarili namin, at sa pamamagitan po ng pagboto ninyo ay magagawa namin yan pagka makakakit kami sa Kongreso. Hindi lang po yung mga sektor ng media at saka showbiz ang ating susuportahan kasi wala namang restriction na yung aming party list magpatuloy ng tunay sa Bontoc Mountain Province o kaya magpatuloy na eskwelahan sa buong Zamboanga del Sur. No? Ay gusto ko magtapos sa pamamagitan ng sila lagi sinasabi ni Congressman Manik Manaog, Laya Martinez, siya po yung aming number 2 nominee.
mga kababayan, ako po si Congressman Manik Manaong at your self-service. Kung party list ang gusto, AMS ang sa iyo. Number 6, sa Balota. Salamat po. Okay, tatumang sa akin, sinabi mo. Legislative agenda. Well, yung legislative agenda po namin is, of course, we will continue to make sure that ang na-file na po namin this 15th Congress may pasa naman. We have until June 6 naman po to make sure that the Senate has their own version and that we can work on it and pass yung mga existing bills po namin. If we cannot pass these bills, we will refile them in the 16th Congress. What are these bills? First and foremost is the amendments to the amateur athlete incentives for the amateur athletes. We're trying to pinapalakihan natin yung mga incentives na nakukuha nila from the government at dinadagdagan na rin po natin ang provision na pati yung athletes with disabilities makakuha na rin ng mga incentives. Secondly, we have the bill for professional athletes, the retirement benefits, death benefits, and medical benefits. As far as I know, nasa Senado na rin po yun. We're just waiting na magka-counterpart sa Senate at maipasa nila. Pag napasa to, mabibigyan ng karangalan ulit ang mga retired professional athletes rin natin kasi karamihan sa kanila hindi nakakatanggap ng tulong galing sa gobyerno. And finally, we have also the strengthening of the Palarong Pambansa, which aims to help our student athletes be recognized by the NSAs through the PSC and the POC na ma-identify sila for future international competitions para mapasok agad sila sa mga NSAs at ma-train na sila in the national training pool. In the 16th Congress naman po, in the next Congress, if we get re-elected, we have other bills on standby that we want to push for. The two priority bills that we're talking about with Congressman Pacquiao right now is, number 1 is the new Boxing Council. Marami po tayong mga boxingero dito sa Pilipinas na namamatay, wala nakukuhang mga tamang medical benefits or other benefits from the government or protection from the government, especially nag-fix ng mga games are unscrupulous promoters, talagang nasasaktan yung mga boxers natin. Secondly is the motorsports, to develop a motorsports commission. Marami po tayong mga racing enthusiasts dito sa buong Pilipinas, pero namamatay po ang karamihan rin sa kanila kasi kulang pa ang safety standards, kulang ang implementation ng mga safety standards ng mga karera na sinasalihan nila. So we want to fix that as well. Since nagbigay na ng mensahe sila, Lakay, mensahe nyo na rin po sa ating mga manonood. Well, kami po sa PBA Party List, humihingi po kami ulit ng tulong for re-election. Number 25 po, Pwersa ng Bayaning Atleta, PBA Party List. Para po kami, hindi lang po para sa mga atleta, pero sa lahat ng mga tao na interesado sa sport at talagang naniniwala na ang karangalan ng ating bansa ay binibigyan ng ating mga atleta. Thank you. And Ambassador Sanyaras. Katulad ng sinabi ko kanina, meron kaming 13 plataforma di gobyerno. Kadami po niyan, kung isa-isahin ko rito, baka mawalan tayo ng oras. Paki-visit na lang po yung aming Facebook, OFW Family PL. No? Facebook, OFW Family PL. Makikita nyo doon sa Facebook na yan, yung detalye ng aming mga plataforma. Nabanggit ko na kanina yung pag-regulate ng remittance fees dahil masyadong inaabuso na yan ng ibang mga remittance companies. Yung mga army natin o OFWs, kapag napinsalang isang miyembro ng army na yan, dapat government should come in. At meron din kaming mga panukala para sa pamilya dahil pag nawawala ng isang haligi ng tahanan, ng isang OFW family, nawiwikin ito, nagiging vulnerable ito sa mga lahat ng mga weaknesses. So dapat meron ding palukalang batas dyan, katulad ng mga ahensya ng gobyerno, mga gobernador, at saka mga mayor na nagiging mga ama ng lalawigan at saka lungsod, dapat ma-involve dito sa pagtitake pamilyang nawawalan ng haligi ng tahanan and many more. So, paki-visit nyo lang ang aming website at nandoon yung 13 palukala na yan at ang aking maipapangako sa inyo kung kami ay nanalo, kung ang party list ay nanalo, sa first 2 days pa lang ipapile ko na yung mga palukalang batas na yan which are designed to protect the OFWs and families. 13
House bills kaagad ang ipapile natin dyan. Thank you very much. Okay, you've already said your messages, but there's still time for one more question. Kayo po, mga party list groups, ilang taon na rin po, ilang eleksyon na rin, nagkakaroon ng eleksyon para sa party list representatives. Do you think that the public is educated enough? Alam ba nila kung tungkol saan yung mga party list at yung adhikain ng mga grupo? Bumoboto pa sila in the first place para sa kanilang party list? Anybody can answer. Thanks to the COMELEC, no, under the leadership of Chairman Brillantes, napakaganda na information campaign nila tungkol dito. So sa palagay ko ngayon, marami nang nakakaunawa kung ano itong party list election na ito. Well, actually, maganda rin yung sinabi ni Ambassador. Because of COMELEC, maganda na rin talaga ang information dissemination. Unfortunately, kulang pa rin po. Karamihan po ng mga mamamayan ng Pilipinas, hindi pa rin po alam na isa lang po ang party list na ibinoboto. Ang takbo po namin is like a senator. Nationwide po ang coverage po ng party list. However, when you vote for a senator, 12 sila. So 12 senators as opposed to one party list. So it's very difficult for a party list really to get votes. Kaya nagkakamali minsan pag bumoboto ang tao, pag nakakita sa party list, minsan 2, 3, 4 ang binoboto. So nagiging invalid ang kanilang voto for party list. Maraming salamat po sa inyo, Ambassador Señeres, Congressman Sambar, and Lakay Gonzalo, sa pagbibigay nyo ng impormasyon sa nanonood. Magbabalik pa po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Alam mo, Kathy, dito pagdating sa party list system, hindi na nga yung nafo-focus na kunyari yung marginalized sector sa mga magsasaka, mga gawa, mga indigenous groups. Meron na rin mga process. Ito rin yung mga kasama nating bisita kanina. They all have their own pocket problems, yung sa OFW, sa sports, pati na rin sa larangan ng media tulad natin. Di ba maganda sinabi ni Lakay kanina na parang pag nakikita mo sa TV, dalawa lang, pero yung nagbubuo talaga ng show niya ay marami na sa likod niya na nagtatrabaho at kaya parang marginalized sector na maganda na rin yung nangyari nga sa absentee voting. Pag media talaga pagdating sa election dati ay hindi nakakaboto at ngayon maganda nakakaboto na rin. Makakaboto na tayo sa wakas. Very long time. Ito rin sa sektor naman ng OFW, alam natin na 5 nga yung tumatakbo and nasa sa inyo na po kababayan na piliin kung alin sa mga party list groups ang nagnanais yung isulong, yung mga nais yung isulong na karapatan. Ano? Maganda itong sinabi ng isa sa mga ating panauhin, si Ambassador, na hindi lang dapat yung mga OFW ang tutukan, ngunit yung naiiwan din nila, yung kanilang pamilya na nawawalan ng ilaw ng tahanan, na nawawalan ng haligi ng tahanan, kailangan din proteksyonan yung mga anak na naiiwan. Ang isa pa dito naman sa mga atleta, alam mo, malaki talaga ang kailangan pang tulong ng ating mga athletes. Tama rin yung sinabi kanina ni Congressman na ang kilala natin itong mga superstars na limpak-limpak na salapi ang kinikita, pero yung mga maliliit na atleta ni halos walang pambili ng kanilang mga pagkain. Paano na pag nagretiro na, di ba? Nagbigay na nga ng karangalan sa ating bansa, pero pag tapos na ang kanilang sa sports at nagretiro na sila, paano na nga sila yung kabuhayan nila ay hindi na rin sila nabibigyan ng pansin. At nangyari na yan sa mga ibang sektor na ng itong mga party list na tumatakbo itong eleksyon. At karapatan at proteksyon, yan ang mga ipinaglalaban ng ating mga naging bisita ngayong araw. Nalaman natin ang kanilang adhikain at nagkaroon tayo ng awareness sa kasalukuyang estado ng kanilang sektor. Sana sa pagdating na mga taon ay masugpo na ang mga problemang kinakaharap at magkakaroon ng kaunlaran sa iba't ibang larangan. Pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyong bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Magiging matagumpay tayo kung makikipagkaisa tayo para sa paglago ng ating bayan sa pagkilala natin ngayon ng sektor ng sports, media at showbiz at mga OFW na may lumawak lalo ang inyong pananaw sa iba pang sektor na mamamayang Pilipino. Bumoto po tayo ng tama. Ako, si Cathy San Gabriel.
Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyo lahat.